Okay, good afternoon. Yeah, magandang hapon po. Okay, yeah. I have two daughters. Ito po ay kwento ni Pastor SJ. Kwento ng kanyang buhay. Yeah. Meron akong 2 anak na babae. Yeah, dalawang anak. Okay. Yeah, right after they were born, they were too young to communicate with each other. Nung pagkakapanganak po nila, hindi pa sila nakakapagsalita. Siyempre, hindi pa sila nakakapag-communicate sa isa't isa. I never forgot the thrill and excitement I felt when they said Dad and Mom for the first time. Hindi ko makalimutan yung excitement, yung saya na naramdaman ko nung sabihin nila yung dad o tatay o nanay sa kauna-unahang pagkakataon. Yeah, I looked forward to the day when they would grow up and we could talk and play board games and have a father-daughter relationship. Hinintay ko yung panahon kung kailan sila ay lalaki, tapos makakapag-usap kami, makakapaglaro kami ng mga board games, at magkaroon kami ng father and daughter relationship. And so another years passed, and now my daughters are 12 and 10 years old. Lumipas na nga ang maraming panahon. Ngayon ay 12 na, 12 at 10 taon yung aking mga anak. Yeah, one of the things I'm grateful for about being a missionary in the Philippines is that I get to spend a lot of time with my family. Isang bagay na talagang pinapasalamatan ko bilang isang misyonaryo dito sa Pilipinas ay nagkakaroon ako ng pagkakataon para makasama yung aking mga anak. God heard my hopes and prayers when my children were very young and allowed me to be in a situation where I could spend time with my daughters. Pinakinggan ng Panginoon yung panalangin ko ng mga bata pa lang yung mga anak ko na sana magkaroon ako ng panahon na makasama ko sila. Yeah, but life is busy. So even though we are in the same house, there are many days when I can't say more than a few words sometimes because I have to finish important things first. Pero talagang napaka-busy ng buhay. Kahit na magkasama kami sa loob ng bahay, may mga araw na hindi ko sila nakakausap kahit a few words lang. Mas nauna ko yung mga bagay na kailangan kong gawin. The other day, seeing how much my children have grown in body and mind, I suddenly realized that I don't have as much time to spend with them as I thought. Nung isang araw, tinitignan ko yung mga anak ko, nakita ko na malalaki na sila ngayon. Kaya bigla kong naisip na wala na akong mahabang panahon na makakasama ko sila. I realized that I may have less than 10 to 15 years left to spend with my daughters in the same house and not be able to meet at any time. Na pagtanto ko na siguro less than 10 or 15 years na lang yung pagsasama namin ng mga anak ko sa isang bahay at hindi ko na sila makikita parate. As a dad, I'm determined to make sure I don't miss out on those precious and loving moments that will never come again. Bilang isang ama, talagang determinado ako na hindi ko papalampasin yung mga importanteng panahon, yung mga panahon ng pagmamahalan na hindi ko na maibabalik pa. I realized that I need to be together more and talk more and do my best. Naisip ko na kailangan mas makasama ko sila, na makausap ko pa sila at gawin ko yung lahat ng aking makakaya. Yeah, I want to make sure that my daughters and I have a loving and personal and beautiful relationship with each other until they grow up. Gusto kong siguraduhin na magkaroon ako ng mapagmahal, personal at napakagandang relasyon sa aking mga anak hanggang sila ay tumanda. Of course, it's not easy to organize a realistic schedule in the immediate future. Siyempre, hindi naman madali na ayusin yung schedule ng madalian. But it takes the fatherly zeal and effort to make sure that I don't want to stop as just my wishes. Pero
kailangan kong maging masigasig at mag-exert ako ng effort para masigurado na yung mga hinahangad ko ay magkatotoo at hindi lang sila manatiling pangarap lamang. Yeah, God is our Father. Ang Diyos ay ating Ama. God the Father doesn't want to miss any time with us. Bilang isang Ama, ang Diyos ay ayaw niyang palampasin yung panahon na kasama tayo. So God the Father wants to be with you and all the time, whether it's hard, whether it's good, whether it's joyful, whether it's when you even want to hide. Kaya nga ang Ama nating Diyos ay gustong-gusto niya na makasama tayo sa lahat ng panahon. Kahit na sa kahirapan, kahit na sa magandang panahon, kahit na sa kalungkutan, kahit na sa kasiyahan, at pati na rin sa mga panahon na gusto nating magtago. He wants to be your guide in all your journeys. Gusto niyang maging gabay. Siya ang maging gabay natin sa ating paglalakbay. God the Father wants to be with you when you're children, when you are young man, when you are middle ages, and when you are old. He wants to be with you forever. Gusto ng ating Diyos, ng ating Amang Diyos, na makasama tayo nung tayo'y maliliit pa. Gusto niyang makasama tayo ngayong malalaki na tayo, pati pagtanda natin. Gusto niya tayong makasama. Gusto niya tayong makasama habang buhay. Yeah, that's why God has restored the relationship with Him that we have broken through the sacrifices of His only begotten Son, Jesus Christ. Kaya nga, ang ating Diyos ay ipinanumbalik niya ang ating relasyon sa Kanya na sinira natin dahil sa ating kasalanan sa pamamagitan ng pagsakripisyo niya ng Kanyang nag-iisang anak na si Jesus. That is the Father's love and endeavor for us. Yan ang pagmamahal ng Ama at ang Kanyang pagsusumikap para sa atin. For a loving relationship is not the result of the Father's efforts alone. Pero yung relasyon ng pagmamahala natin sa Diyos ay hindi lamang resulta ng Kanyang effort at ng pagsusumikap lang ng Diyos. It is our part to know the Father's zeal and passionate love and to walk in step with His love. Ang part natin sa relasyon na ito ay alamin natin, matutunan natin ang pagmamahal niya sa atin at pagsumikapan natin na makilala ang kanyang pag-ibig at tayo ay maglakad na kasama niya. So, what does it mean to walk with God? Ano bang ibig sabihin na maglakad na kasama ang Diyos? Serving hard the church, being part of worship team, or leading worship on the stage, giving tithes and offering in thanksgiving and money and circumstance, that has given us that these can all be expression of love for God. Marami pong halimbawa ng pagpapakita or pag-express natin ng pagmamahal natin sa Panginoon. Ito yung mga halimbawa, pagsisilbi natin sa church, pagiging parte ng worship team, o kaya mag-lead ng worship, o kaya naman pagbibigay ng tithes, ng offerings, pagpapasalamat din sa ating kalusugan, sa perang natatanggap natin, at sa sitwasyon natin sa buhay na binigay ng Panginoon. However, before all these things, there is something that must be examined and prepared. Kaya lang po, bago ang ano paman sa mga ito, may isang napaka-importanting bagay na kailangan nating usisain at i-ready, i-prepare po natin. If we want to encounter God as a real relationship, not as an abstract idea, you must begin by treating Him as a real relationship first. Kung gusto po natin na ma-encounter ang Panginoon na sa isang tunay na relasyon, ito po ay hindi mahirap unawain. Kailangan po nating umpisahan na tratuhin ang ating relasyon sa Panginoon na isang tunay na relasyon. Who does God for you? Sino ba ang Diyos para sa iyo? We used to say we love God in our worship songs, but do you really love God?
Sinasabi natin sa pagkanta, pag-awit sa worship na mahal natin ang Diyos. Pero ang tanong, mahal ba natin talaga ang Diyos? Yeah, have you ever really loved someone? Nagmahal ka na ba ng tao, ng iba? Yeah, when I really love someone, I get jealous and feel bad when they get attention or do something nice for someone else. Kapag may mahal akong tao, nagseselos ako, kaya sumasama yung loob ko. Kung yung taong yon ay may ibang gusto. Yeah, is it true? Yeah, have you ever given everything you have for someone you love without counting your own? Naranasan nyo na ba na ibigay ang lahat-lahat, todo-todo sa isang taong mahal nyo na hindi kayo naghahangad ng kapalit? Oh, yeah, okay. Or have you ever given up something of your own for someone you love? O kaya naman, meron na ba kayong isang importanteng bagay sa buhay nyo na sinuko nyo, ginive up nyo para sa isang taong mahal ninyo? Yeah, several passages in the Bible said God is jealous. Marami pong talata sa Biblia na nagsasabi na ang Diyos ay seloso. The Exodus chapter 20 verses 5 to 6 said, "You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the fathers to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generation of those who love me and keep my commandment." Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga kautusan. Amen. Deuteronomy chapter 4 verse 24 said, "For the Lord your God is a consuming fire, a jealous God." Sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay tulad ng naglalagablab na apoy at siya ay mapanibughuing Diyos. Yeah, God and jealousy may seem like an unlikely pairing, but God actually has feelings and loves us. Parang yung si Lord, si God, pati yung pagiging seloso, hindi siya nagmamatch, parang kakaiba siya. Pero dapat nating maintindihan na ang Diyos ay may damdamin at mahal niya tayo. Yeah, He loves us so much that He poured out everything He had to save us. Sobrang pagmamahal ng Panginoon sa atin na ibinuhos niya ang lahat-lahat upang tayo ay iligtas. He wants to meet with us. He wants to be with us. He wants to fellowship with us. Gusto niya na makasama tayo, makita tayo, mag-spend ng time sa atin. The time when God and we meet is called worship. Yung panahon kung kailan ang Diyos at tayong tao, ay nagkikita, ay tinatawag na pagsamba. Yeah, when people ask me, what do you think worship is? Yeah, there are many different explanations. Sa tuwing tinatanong ako ng mga tao, ano sa tingin mo ang worship, ang pagsamba? Merong iba't ibang explanation. But I describe it as a time when it's just God and me. Pero ang sinasagot ko, ito, ang pagsamba ay ang time or yung panahon kung saan ang Diyos at ako lamang ay magkasama. Yeah, there are so many things blocked between us and God in our daily lives. Napakaraming mga bagay ang nagiging hadlang para tayo ay makasama natin ang Panginoon sa araw-araw ng ating buhay. Yeah, work, study, and to-dos, the hobbies, activities, culture, dating, relations, and so many other things fill our minds that God doesn't seem to be in our lives. Katulad na lamang ng trabaho, pag-aaral, mga bagay na dapat gawin, mga hobbies, interest natin, mga activities natin,
pati kultura natin, yung pagde-date natin, yung relasyon natin, napakaraming mga bagay na pumupuno sa ating isipan at sa panahon natin na nagdudulot kung saan parang si God ay wala sa buhay natin. Yeah, sometimes even the busy ministry in the church can be a barrier to God. Minsan, pati na rin yung ministry, yung pagsaserve natin sa church, nagiging dahilan para mahadlangan tayo para sa pakikipag-worship, pagsamba natin sa Panginoon. Yeah, do I have a private time with God, not in front of the many people at the church? Meron ba akong pribadong panahon na kasama ang Diyos? Hindi sa harap ng maraming tao dito sa church. Yeah, do I have personal time with God in my daily routine? Meron ba akong personal na panahon na ginugugol ko kasama ang Diyos sa aking araw-araw na pamumuhay? Do I have a private place of worship with Him? Meron ba akong pribadong lugar kung saan kinakatagpo ko ang Panginoon at sinasamba ko siya? God wants to meet with you before I do anything for Him. Gusto ng Panginoon na makasama ka, na makapiling ka bago ka pa man kumilos at gumawa ng ano pa mang bagay. God says, I have been waiting for you and I want you. Sinasabi ng Diyos na hinihintay kita at gusto kita. Yeah, worship begins with removing the things that block between God and us. Ang pagsamba ay ang pagtanggal natin ng mga bagay na humahadlang sa pagitan natin at ng Diyos. Yeah, worship is a time to stop being busy and wanting to do fame, wanting to be recognized, wanting to do things I like, and focusing on God. Ang pagsamba ay panahon na tigilan natin muna ang pagiging busy natin sa anumang bagay, tigilan natin muna yung hangad natin na makilala tayo ng ibang tao, maging popular tayo, at ma-recognize ang pangalan natin. Tigilan muna natin ang mga bagay na ito at mag-focus tayo. Yung atensyon natin, ibigay natin completely sa Panginoon. Yeah, this means worship on Sunday service, but it also means our daily and individual time with God. Ang tunay na pagsamba, hindi lamang po nangyayari dito sa church tuwing Sunday service, kundi ang kahulugan nito ay yung araw-araw na buhay natin, na ginugugol natin sa pagtatagpo natin, pagkilala natin sa Panginoon, sa personal nating mga buhay. Yeah, our priority should be to have individual time with God. Dapat po, ang maging prioridad ng ating buhay ay magkaroon tayo ng individual na oras ng panahon para sa Panginoon. That is the time of worship. Yan po ang panahon ng pagsamba. Yeah, again, I ask you, Muli, gusto ko po kayong tanungin. am I spending time in personal worship? Gumugugol ba ako ng oras para sa personal kong pagsamba? And I spending time alone with God who seeks us so much? Gumugugol ba ako ng panahon na kasama ko lamang ang Diyos na hinahanap ako araw-araw? Am I reaching out to God through the word and prayer and praise, not through YouTube or Facebook or TikTok? Lumalapit ba ako sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang salita ng Bible, pananalangin, pagpupuri sa Kanya, hindi sa pamamagitan ng YouTube or Facebook or TikTok? The only way to build and experience God's kingdom in a tough world is to invite God to be my King and to be with Him in worship. Ang tanging paraan lamang upang mabuo at maranasan natin ang kaharian ng Diyos sa ating buhay, sa gitna ng masalimuot at mahirap na mundong ito, ay tunay na imbitahan natin ang Diyos bilang ating hari sa ating buhay. At tayo ay gumugol ng panahon sa pagsamba sa Kanya, sa personal nating oras.
Please welcome God. Come into my life, rest in my life, dwell in my life. Ganito po ang sabihin natin. I-welcome natin ang Panginoon. Panginoon, sumama ka dito sa akin, samahan mo ako, welcome ka sa buhay ko, magpahinga ka dito kasama ako, Panginoon, mag-dwell ka dito sa aking buhay. And talk to me, make the Bible real to me. Panginoon, kausapin mo ako. Gawin mong totoo yung Biblia, yung salita mo sa buhay ko. I want to rejoice in the love of Jesus Christ and give my love to you. Gusto ko na maging masaya, maging maligaya ako sa iyong pagmamahal at gusto kong ibigay sa iyo ang aking pagmamahal. When God's Holy Spirit fills our spirit as we welcome and invite God in, it is called the presence of God. Kapag ang banal na Espiritu ng Panginoon ay punuin niya ang ating espiritu, habang wini-welcome natin ang Diyos sa ating buhay, habang in-invite natin siya sa ating buhay, ang tawag po dito ay ang presensya ng Panginoon, presensya ng Diyos. Amen. When I'm filled with God's presence, it fills me with peace, rejoicing, and rest from heaven. At sa tuwing tayo po ay napupuno ng presensya ng Diyos, tayo po ay napupuno rin ng kapayapaan, ng kaligayahan, at ng rest or kapahingahan na nagmumula sa langit. And the word of the Bible become not just a scripture, but actual power in my life. At ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay hindi lamang nananatiling salita, hindi lamang yan nakasulat dyan. Ito po ay nagiging buhay at na-experience natin, nararanasan natin ang power nito sa ating buhay. It gives me the strength to overcome and excel during fierce spiritual battles even when circumstance doesn't change. Ang kapangyarihan po ng Panginoon ay tinutulungan tayo, yung presensya niya na mapagtagumpayan natin at tayo ay manalo sa mga battles o sa mga espiritual na labanan sa buhay natin kahit na hindi natin agad nakikita yung mga pagbabago. The Bible is filled with stories of encounters with God and experience of His presence. Ang Biblia po ay punong-puno ng mga kwento ng mga tao na naranasan nila ang presensya ng Panginoon at na-experience nila yung power na-encounter nila si God sa buhay nila. What they all have in common is that they encountered God when they were in despair, frustration, and pain. Isang pagkakapareho ng mga kwentong ito ay naranasan nila yung presensya ng Panginoon, na-encounter nila si God nung mga panahon sa buhay nila na nakaranas sila ng lubos na kalungkutan, pagkabigo, at sakit ng nararamdaman sa puso. Yeah. Elijah heard God speak to him in a quiet, semi-silent voice when he was terrified, even though he had experienced God's consuming presence of Mount Carmel. Katulad po ni Elijah, kinausap, narinig niya ang tinig ng Panginoon, ang quiet, yung tahimik, mahinang tinig ng Diyos, nung panahon na siya'y sobrang takot. Nung panahon na ito, kahit na po naranasan niya na yung presensya ng Panginoon sa Mount Carmel. Job sought God and longed for His presence in extreme suffering. Si Job naman po, nagnais siya, hinanap niya ang Panginoon at naglong siya sa presence ni God nung panahon na lubos ang kaniyang pagdurusa. When he felt in despair after long conversation with his friends, God spoke directly to him. Nung mga panahon na nakipag-usap siya sa kanyang mga kaibigan, wala siyang pag-asa na gumaling at umayos ang buhay niya. Noong panahon na yon, na kinausap siya ng Diyos directly. Isaiah had a powerful experience of God's presence in the temple. Si Isaiah naman po, na-experience niya powerfully yung presensya ng Panginoon sa templo. He saw God's throne and the seraphs surrounding it,
and he deeply sensed God's holiness. Nakita ni Isaiah yung trono ng Diyos at yung mga serapim, yung mga anghel na nakapalibot dito, at naramdaman niya ang kabanalan ng Panginoon. Isaiah confessed that I'm unclean, but God purified his lips and called him to be a prophet. Sinabi ni Isaiah, marumi ako, pero nilinis ng Diyos ang kanyang mga labi at tinawag siya bilang isang propeta. Stephen had a powerful experience of God's presence moment during his martyrdom. Si Stephen naman po, na-experience niya yung powerful presence ng Panginoon nung panahon na siya ay mamamatay. He saw heaven open and Jesus standing at the right hand of God, an experience that enabled him to boldly defend his faith until the moment of his death. Nakita niya ang langit na bumubukas at naroon sa langit nakatayo si Jesus sa kanang kamay ng Diyos, at ang experience na ito ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan upang ipagtanggol ang kanyang pananampalataya hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. It is written that even in his last moment, while the people were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Sa Bible po, nakasulat doon, kahit na doon sa huling sandali ng buhay ni Stephen, habang siya po ay binabato ng mga tao, pinipersecute siya, siya po ay nanalangin sa Diyos. Ang sabi niya, Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Yeah, then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. When he had said this, he fell asleep at the feet of a young man named Saul. Pagkatapos po, siya ay napaluhod at tumawag sa Diyos. Ang sabi niya, Panginoon, huwag mo silang parusahan dahil sa ginawa nilang ito sa akin. Kaya nga siya ay, nung sinabi niya to, siya ay bumulagta dun sa paanan ng isang lalaki, si Saul, na eventually siya ay naging si God was with him in the moment of his death as he slept. Kasama niya ang Diyos ni Stephen, ang Panginoon, hanggang sa dulo ng kanyang kamatayan. And his prayer was answered with the conversion of the Apostle Paul. At sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. Kaya yung lalaki na siya rin ang bumabato sa kanya, isa sa mga pumatay sa kanya, ay naging si Apostol Pablo. Their reality was so dark and felt like unending suffering, but they longed for a place of worship, a personal encounter with God in their reality. Yung mga taong ito sa Bible, napakadilim, kakaiba yung mga naranasan nilang suffering, paghihirap, pero isa yung common sa kanila Lahat sila, nagnais sila ng isang lugar ng pagsamba sa Panginoon, na ma-encounter nila, makatagpo nila ang Panginoon sa kanilang buhay. They met God in a place of loneliness, isolation, and pain. Natagpuan nila ang Diyos sa lugar ng kanilang kalungkutan, ng kanilang pag-iisa, at sa panahon ng napakasakit ng kanilang nararanasan sa buhay. And longed for His glory and love. At nanabik sila na makita ang kaluwalhatian at ang pag-ibig ng Diyos. God, here I am. Jesus Christ, I invite you in my spirit. Panginoon, God, Lord, narito po ako. Jesus, Panginoong Jesus, iniimbitahan po kita sa aking puso, sa aking soul. God met them with great tender care and warmth, filling their souls with His love. Ang Panginoon po ay kinatagpo ang mga taong ito ng may matinding pagkalinga at mainit na pagtanggap na pumuno sa kanilang mga kaluluwa dahil sa pag-ibig ng Diyos. And overcoming the seemingly overwhelming realities,
that fulfills God's kingdom and will. At sila po ay nagtagumpay sa mga naranasan nilang sa buhay nila. Tinawag sila ng Panginoon para sumunod at mag-build ng kingdom ni God at sumunod sa kanyang kalooban. When you become a worshiper who depends your intimacy with God in a personal place of worship, you can see the kingdom of God in painful realities and look forward the hope of heaven. Kung tayo po ay naging isang totoong mananamba na mayroong malalim na relasyon sa Diyos at meron tayong personal na relasyon at malalim na pagkilala sa Panginoon sa ating pagsamba, makikita po natin ang kaharian ng Diyos sa kalagitnaan ng mga kahirapang nararanasan natin. At tayo po ay magkakaroon ng pag-asa, ng pag-asa na tumingin at asahan natin ang ating Panginoon. Yeah, when we build worship in our life where God dwells within us, we can have real peace and real presence and walk the way of the cross of Christ with joy that the world cannot give. Kung ang ating buhay po ay totoong magkaroon ng tunay na pagsamba sa Panginoon, kung saan ang presensya ng Diyos ay tunay na nananahan sa atin, magkakaroon po tayo ng tunay na kapayapaan, ng tunay na presensya ng Panginoon, at ng tunay na pagsunod sa Kanya at pag-carry. At kahit na mahirap yung pinagdaraanan natin, makakayanan natin ito ng may kaligayahan sa ating puso na hindi kayang ibigay ng mundong ito. In addition, He enables you to live the same Christian life as a child of God wherever you are. At syempre, ang Panginoon, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan, ng abilidad na mamuhay bilang totoong Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, kahit saan pa tayo pumunta. And you can be joyful in all of the ministry in the church, such as serving on the worship team, in connect group gathering, and the church becomes a place where you experience the same presence of God. At ang Panginoon ay bibigyan tayo ng kaligayahan sa ating puso kapag tayo ay nagmi-minister sa church, sa tuwing tayo nagsisilbi sa Kanya sa worship team, habang tayo nagko-connect group sa church at sa mga lugar na ma-experience natin yung presence ng Panginoon. God speaks to us through the Song of Songs. Kinakausap po tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng passage na to galing sa Song of Songs. Arise, my darling, my beautiful one, and come with me. Halika na, irog kong maganda, at sa akin ay sumama ka. Yeah, say again, arise, my darling, my beautiful one, and come with me. My darling, my beautiful one, and come with me. Yeah, let us long for the God who loves us so much to be the Lord of our lives and to dwell within us. Naisin natin na ang Panginoon, ang Diyos natin na sobra-sobrang pagmamahal sa atin ay makasama natin sa ating buhay at manahan siya sa atin. And let us restore our personal worship to God, not only on Sundays, but also in our daily lives. Ibalik po natin ang ating personal na pagsamba sa Diyos, hindi lamang sa tuwing linggo, kundi sa araw-araw na namumuhay tayo dito sa mundong ito. Let us decide to make worshiping the Father our most important priority above all else in the world. Gawin po nating top priority, ang pinaka-importanting bagay sa buhay natin, na sambahin ang ating Amang nasa langit. Kahit ito yung pinaka-top talaga, more than anything, higit sa lahat, kahit ano pa man. Yeah, let us be a SF family that follows the calling of our lives and walks with God in our daily lives.
maging SCF family po tayo na sumusunod sa pagtawag ng Panginoon sa ating mga buhay at tayo'y maglakad na kasama ang Diyos araw-araw. Through me and through you, God will make us experience His world the same as it is now and fulfill His kingdom and will. Sa pamamagitan natin, ninyo, nating lahat, mararanasan po natin yung salita ng Panginoon. Mararanasan natin ito at gagamitin po tayo ng Panginoon para yung mga plano niya sa buhay natin ay matupad. Amen po ba? Okay, now let us worship God together and step into the Father's love.